Iniulat na isang source na nagbanta umano ang isang mataas na opisyal ng People's Liberation Army laban sa pinaplanong sapilitang pagsakop ng China sa buong South China Sea at sinabi na daan-libo mga sundalo ng Chinese military ang mapipilitan umanong mag-resign. Sinabi ng isang hindi pinangalanan Chinese general na halos 50% ng mga sundalo ng Chinese military ang kumukontra sa anumang klase ng hidwaan sa East China Sea o South China Sea. At dahil dito, mahihirapan umano ang Chinese government na immobilize ang buong bansa kung tatanggi ang karamihan sa mga sundalo ng People's Liberation Army na makipagyera at mapapahiya din umano ang Chinese Communist Party, lalong-lalo na si Xi Jinping kung ipipilit niya ito. Sinabi naman ng mga eksperto na isa ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon nagdadalawang isip pa rin si President Xi Jinping na lusubin ang mga kalaban nito at naniniwala sila na matatagalan pa bago tuluyang magdeklara ng giyera ang China sa rehiyon. Iniulat ito matapos sinabi ng Estados Unidos na pananatilihin nila ang kanilang commitment sa kapayapaan sa Indo-Pacific region sa kabila ng mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng China para isulong ang kanilang pansariling interes na naglalayon na pahinain ang soberanya at seguridad ng mga kalapit na bansa nito. Sa pagsasalita sa mga sailors at mga reporters mula sa 8 bansa na sumali sa isang naval drill ngayong taon, pinaalalahanan ni Vice Admiral Carl Thomas ang mga participating countries na ang kanilang maritime cooperation ay matatag at malakas. Sinabi niya na kampante umano siya na walang potensyal na agresor ang susubok sa kanilang lakas at kakayahan dahil alam umano ng mga kalaban ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ay nagkakaisa. Sama-sama umano silang tatayo at maninindigan para sa kapayapaan. Ginawa ang naval exercise sa panahon na kung kailan agresibong iginigiit ng China ang pagdodomina nito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pag-angkin sa lahat ng reef, shoal at atoll na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang agresibong pag-uugali at mga aksyon ngayon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea ay ang nagpataas ng tensyon sa rehiyon na nag-udyok naman sa gobyerno ng Pilipinas na bumuo ng isang bagong estratehiya na naglalayong pigilan ang mga ginagawa nitong panghihimasok. Sinabi ni Thomas na patitibayin nila ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang determinasyon at pipigilan nila ang mga bansang nagdadala umano ng gulo at sumisira sa kapayapaan. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nag-deploy umano ang US Navy ng isang warship upang bantayan ang ginawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at masiguro ang kaligtasan ng mga barko ng Pilipinas sa lugar. Ayon sa report na dineploy umano ng US Navy ay isang Arleigh Burke-class destroyer na USS Benfold at sinabi na hindi umano mahagilap ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa lugar habang isinasagawa ang resupply mission. Sinabi naman sa pahayag ng tagapagsalita ng Pentagon na dineploy nila ang USS Benfold upang ipakita sa China na nakahanda ang US military na tulungan ang Pilipinas sa mga misyon nito sa West Philippine Sea. Sinabi niya na kailangan nilang suportahan ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines upang maiwasan at matigil na ang mga ginagawang panghaharas at panggigipit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Iniulat ito matapos sinabi
na isang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China ng aligasyon ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong pananagutan ang Beijing dahil sa pinsala sa mga corals sa West Philippine Sea ay walang katotohanan at batayan. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na kung totoong nagmamalasakit ang Pilipinas sa environment, dapat umano nitong alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal na kung saan kilala sa China bilang Renai Chao. Nang tanungin si Mao tungkol sa plano ng Pilipinas na magsampa ng reklamo laban sa China dahil sa mga nasirang corals, sinabi niya na mga akusasyon ng Philippine government ay walang factual basis at dapat na umanong itigil ng bansa ang paglikha ng isang political drama. Idinagdag niya na kung tunay na nagmamalasakit ang gobyerno ng Pilipinas sa ecological environment sa South China Sea, dapat nitong hilahin ang grounded na Navy ship sa Renai Chao sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Mao na dapat ihinto ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-discharge ng BRP Sierra Madre ng maruming tubig sa karagatan at huwag hayaan ang kinakalawang na warship na magdala ng permanenteng pinsala sa lugar. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na hinihintay nito ang assessment ng mga kinauukulang ahensya tungkol sa environmental damage sa Rosal Reef. Binanggit din ito ang Article 192 ng United Nations Convention on the Law of the Sea na nag-uubliga sa mga bansa na protektahan at pangalagaan ang marine environment.